Sa mahilig sa nature tripping, pwede niyong isama sa inyong listahan ng probinsya ng Cagayan. Kilala ang probinsya sa kanilang mga makasaysayang mga kuweba na pwedeng pasyalan. Pero maraming turista raw ang dinudumihan ng mga ito. Balita hatid ni JP Soriano. Welcome sa Cagayan, ang binansagang smiling land of beauty ng Pilipinas. Saan ka man lumingon, ngiti ang tiyak sasalubong sayo. Pagsikat pa lang ng araw, good vibes all the way na ang sasalubong sayo mula sa mainit at matapang na kapeng Cagayanon. Mahilig sa matapang na kape kasi marami dito ang mga magsasaka. Siyempre gusto nila gising na gising kaming lahat. Hanggang katakam-takam na lutong Ilocano at ibanag sa pananghalian. Gaya ng dinakdakan, igado, kakanin at mga gulay na talaga namang fresh from the farm. Manganta yun! At syempre, mawawala ba ang masiglang nightlife at food trip sa Luna Street sa Tuguegarao? One stop na lang siya. So hindi mo na kaya lumayo pag sa group of friends, families, andito lahat ng mga klaseng pagkain na mahanap mo sa Tuguegarao. The best thing they give is their smile. You get a smile everywhere. Unti-unti na ngang nakikilala ang Cagayan pagdating sa turismo. At isa sa kanilang pinagmamalaki, ang daan-daang kuwebang matatagpuan sa kanilang mga kabundukan. Sa buong probinsya, may mahigit 500 kuweba raw na pwedeng makita. Kaya nabansagan itong caving capital of the Philippines. We make sure na merong regulations at ang isang napaka-importanteng regulasyon ay merong dapat guide. Oo, unang-una para maintindihan ng turista ang halaga ng kuweba. Isa na nga marahil sa pinakasikat, ang Calao Cave sa Peña Blanca. Dito kasi natagpuan ang pinakamatandang historical remains sa Pilipinas na mahigit 600 siglo na ang tanda. They excavated the human third metatarsal bone na sinasabi po nila ma'am na it is now the latest oldest man in the Philippines po. Kasi nabit niya po yung edad nung Tabon Man na ang Tabon Man is only 47,000 years of age. Special sa akin itong Calao Cave kasi naramdaman ko yung sacredness niya at ibang klaseng mysticism. Ang mga markang makikita sa kuweba may kanya-kanyang kwento at kasaysayan. Gaya ng marka ni General Theodore Roosevelt sa bukana ng kuweba noong 1932. Ang problema, nagsunod-sunod ang pagmarka sa kuweba hanggang dumami ang mga vandal. At ang nakalulungkot pa, pati mga natural formed limestones, apektado na. Bawal din hawakan yung mga walls at yung mga stalactites and stalagmites. Sa kalye man, sa bukirin, sa museo o sa kuweba, bakas ang mayamang kultura at kasaysayan ng mga Cagayanon. Mahaba man ang biyahe pa norte, siksik naman ang pabaon nitong alaala. At sa aming pagdisan, isa lang ang aming masasabi. Matuli kami. JP Soriano, GMA News.